Dream bike mo rin ba magkaroon ng screaming inline 4 250cc sport bike from Kawasaki? Well, sadly, hindi lahat. At ilan sa mga reklamo sa motor na to ay eto daw yung nakakadiring motor ni Kawasaki. Ang motor na tunog 150 km/h pero takbong 60 kph lang. Para lang daw sa mga curious sa tunog ng 4-cylinder, thumbs down sa speed at comfort. Mahal para sa 250cc, mag 400cc ka na lang. Well, I can totally respect that naman, my dudes. But, honestly, my dudes, ang masasabi ko lang dyan ay wala akong pakialam. Opinion yan ng mga makukunat na Dex type na swordsman sa Run Online. Which is why bakit ang video na to, my dudes, ay hindi para paliwanagan ang mga hindi nakakaintindi. Kundi, gusto kong pag-usapan ang motor na to base sa mga opinion at tanong nyo mismo sa motor. Nang sa ganoon, mas makilala natin kung ang Kawasaki Ninja ZX25 Single A SE ba ang motor na para sa'yo? And to kick things off, my dudes, mabagal ba talaga ang speed ni ZX25R? Well, of course not, my dudes, kasi ang top speed nito ay malapit na sa 200 km/h. Makupad mag-pick up ng speed, yan ang kailangan mong marinig. Lalo na pag mga big displacement na motor ang kasama mo. Diyan mo talaga yan mararamdaman at mahuhuli ka sa mga straight na batakan ng grupo. May iwan pero hindi naman magpapauli kasi hindi ka naman laging makakasagad ng motor sa road condition na meron tayo dito sa Philippines. At kung kailangan mo mag-expressway, kumuha ka ng Kawasaki Ninja H2. Joke lang, syempre kumuha ka ng Raider 150. Pwera biro, my dude, sa performance na meron ang ZX25R, bagay ito sa mga taong gusto lang ng sporty looks, sporty handling and functionality, at syempre tunog na hindi mo kailangan ilagay ang sarili mo sa mga alanganing sitwasyon. While still, andyan pa din yung potential to grow as a better rider. Kasi nasa kanya na halos lahat ng kakailanganin mo if you're looking for the most top of the line, small capacity beginner bike that you can buy here in the Philippines. Kaya wag ka na magtaka why bakit may katumbas na presyo din talaga yan despite its 250cc capacity. Kasi this bike, my dude, was never meant to be practical but a luxury bike. Special na motor na siguradong makapagbibigay sa'yo ng maraming smiles per liter from point A to point B. Now, don't get me wrong, my dudes, kasi kung pang matic scooter pa rin yung mindset mo ay talagang magre-reklamo ka sa comfort. But for a sport bike, mabait ang seating position ni ZX25R. Sakto lang yung aggressiveness ng seating position for a street application. Kumpara sa ZX6R, masasabi ko na mas mataas po ang manibela niya, mas mababa ang seat height at mas malambot din ang upuan. Kasi ang seat height ng motor na to is only 785mm. So para magkaroon ka ng idea, mas mababa pa po yan sa seat height ng Sniper 155 na 795mm. And although reasonable yung riding position niya, hindi ibig sabihin nito madalas na pagbaguan ka ay hindi nasasakit ang katawan mo. Panahon at experience pa rin talaga ang bubunuin mo para sanayin yung katawan mo. And once na masanay ka ay pwede kang tumagal kahit buong araw kang gumamit. Tsaka bukod sa paggamay mo sa motor, my dudes, magiging challenging din sa iyo ang pag-manage ng bigat niya na 184 kg sa mga tight spaces, gaya ng parking area at pati na sa garahe mo. Pero my dudes, pag nakaupo ka naman ay madali lang i-balance yan kasi maganda ang center of gravity niya. Mga features na meron sa special edition na wala sa standard ay ang pre-installed frame sliders, adjustable inverted forks, tsaka quick shifter at auto blip. Other than that, my dudes, parehong motor lang sila with the same 250cc inline 4, 16 valves dual overhead cam liquid cooled engine, with the same horsepower output of 42.52 HP at 15,500 RPM and 21.2 Nm at 13,000 RPM. Pati na yung ibang features at components na pareho lang din sila naka-throttle by wire with riding modes, 2-channel ABS, and a traction control. Gastos naman sa paggamit nasa 20 km per liter.
at periodical maintenance na nasa 3,000 up to 4,000 pesos. Sa insurance madits, depende na lang yan sa dealer. Pero dito sa Kawasaki Leisure Bike Naga City ay required lang ang insurance kapag installment ang kukunin mo. Sa kung magkano yan, depende sa unit at option na gusto mong kunin. And lastly, for the price of 442,000 pesos again, it's an expensive as 250cc for a reason. At naiintindihan ko madits na hindi madaling i-justify ang value niya para sa isang small capacity. Kung value for money ang hanap mo, then definitely go for the ZX4 Double R madits. At kung gusto mo talaga ng ZX25R ay wala naman talagang problema doon. As long as alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga. Kasi ang tunay na halaga ng isang bagay madits ay hindi kailanman base sa gusto ng iba. Kundi may halaga yan dahil yan ang gusto mo. Ikaw ang manginginabang, ikaw ang gagastos, ikaw ang magpapagot at mismo mag-i-enjoy sa motor na gusto mo. So kung may napulot at nag-enjoy ka man sa video natin madits, paki-like, share, subscribe at follow na rin natin mga social media pages. Thank you very much. And as always, thanks for watching at see you again madits sa ating next Cheers, Jeremy Smith!